Tips para maiwasan ang pag-aaway ng mag-asawa. Normal na po sa mag-asawa na minsan ay mayroong hindi pagkakaunawaan at minsan ay humahantong pa sa pag-aaway at kapag lumala pa, tinatagal pa ito, ay humahantong sa hiwalayan. Kaya naaapektuhan din po ang mga anak at nasisira ang pagmamahalan sa tahanan. Tandaan po na hindi ninyo kaaway o kalaban ang inyong asawa. Self is the most enemy we most need to fear. Ang problema po ay ang self. Sa tulong po ng Panginoon, tayo ay makakapanagumpay sa ating mga kahinaan. Number 1 tips para maiwasan ang pag-aaway ng mag-asawa. Laging tingnan ang mabuting katangian ng iyong asawa. Huwag palaging tingnan o nakafocus doon sa kanyang mga depekto ng pag-uugali o mga kahinaan. Number 2, ang pagmamahal ay ibinibigay, hindi naghahanapan ng pagmamahal. Kung ikaw ay nag-e-expect ng pagmamahal mula sa iyong asawa at hindi nangyari, ikaw ay madi-discourage. Kaya mas mabuti na ikaw ang magpahayag ng pagmamahal sa iyong asawa. Number 3, laging manalangin sa Diyos. Napakahalaga po na tayo ay mayroong pakikipag-usap sa Diyos. Napakahalaga po ng panalangin, lalong-lalo na sa mag-asawa. Kung wala pong connection sa Panginoon, ay manghihina po tayo. At minsan, nasisira ang pagmamahalan ng mag-asawa dahilan sa kakulangan ng connection sa Panginoon. Number 4, maging tapat sa iyong asawa. Isang asawa lang, hindi 2, 3, o maraming asawa. At iwasan na maglihim sa iyong asawa. Kung maraming asawa, maraming problema. Kaya maging tapat sa iyong asawa. Number 5, appreciate, pasalamatan mo yung mga ginagawang mabuti sa iyo ng iyong partner. Pahalagahan mo yung kanyang effort. Pinaglalaba ka, nilulutuan, tinutulungan sa gawaing bahay, tinutulungan sa iyong trabaho, magpasalamat ka sa kanya at i-appreciate ang kanyang mga effort. Number 6, sabihin sa iyong partner ang words na I love you. Mayroon akong nakausap na mag-partner at tumagal ang kanilang pagsasama at hanggang ngayon ay napaka-sweet nila. Umabot ang kanilang pagsasama hanggang 50. Nakaabot sila ng 50th anniversary, golden wedding anniversary. At ang sinabi niya, ang payo niya ay huwag niyong kakalimutan na sabihin sa isa't isa ang words na I love you. Number 7, huwag nang balikan pa ang mga nakaraan, ang mga nakalipas na hindi magagandang alalahanin pa o pag-usapan dahil ito ay maaaring humantong sa pag-aaway at kapag lumala pa ay maaaring humantong sa hiwalayan. Number 8, huwag maging madamot sa iyong asawa. Huwag laging sarili mo lang ang iyong iniisip. Pag-aralan ng mag-asawa kung papaano nila mapaliligaya ang bawat isa. Number 9, magsalita ng mahinahon. Huwag agad pabigla-bigla ng pagsasalita.
Isipin muna ang iyong sasabihin bago ka magsalita sa iyong asawa upang hindi siya masaktan. Number 10, huwag sabihin sa ibang tao ang kahinaan ni Mr. o ni Mrs. Kung meron problema sa mag-asawa, manalangin, lumuhod, at sabihin ito sa Panginoon at ang Panginoon ay tutulong sa inyong problema. Number 11, sikaping unawain ang kahinaan ng bawat isa. Strive to understand the weakness of each other. Maging mapagpigil, maging matiisin. Number 12, matutong makinig sa iyong asawa. Kung ang iyong asawa ay nagsasalita, huwag makipagsabayan. Kung ang iyong asawa ay galit, huwag mong sabayan ng galit din. When words are spoken that irritate, remain silent. Number 13, kapag palaging inuuna ang Panginoon sa inyong buhay, magiging maligaya ang inyong pagsasama at maiiwasan din ang pag-aaway. Number 14, palaging isipin na kapag nasaktan mo ang iyong asawa, ang Panginoon ay nalulungkot at siya din ay nasasaktan. And number 15, matutong magpakumbaba at magpatawad. Ang Panginoon po ay napakayaman sa awa. Siya po ay maawain at mapagmahal, puspos ng kahabagan sa atin na nagkakamali. Tayo po ay pinapaalalahanan na magpatawad din sa mga tao na nagawan tayo ng hindi mabuti.